some reason nakakita tayo ng ahas. At hindi to basta ahas. Cobra. Nanunuklaw. Kind of thing. I think something here will be revealed. Nakakasilaw na katotohanan with the sun. Maybe about that ahas kind of thing. Cobra kind of thing. And you know what? I'm seeing standing ovation. People applauding. So maybe you're dealing here sa isang magaling magpanggap. Like best actor na pwedeng palakpakan. Yung deserve ng standing ovation kasi galing-galing niyang magpanggap. Pakihanda yung medic. Tsaka yung tubig. Baka may mabwisit. Ano man tong sitwasyon na to mga babes, no? Malinaw kong nakikita kung bakit ahas ang nakita natin kanina. Magulo man ang sitwasyon mo ngayon, nakikita ko rito na magulo yung isipan mo ngayon, napaka-cloudy, napaka maulap, no? At hindi mo alam kung ano yung gagawin mo sa sitwasyon mo ngayon. So nakikita ko rito ikaw ay lumalayo, no? At patuloy rito, naggusto rito. Kasi parang kahit sang anggulo mo tingnan, hindi mo maintindihan, no? Maaaring pilit mong inuunawa kung bakit ito nangyari o kung bakit ito ginawa sa'yo, no? Pero hindi mo talaga, mga babes, no? Maintindihan kung bakit. To the point na gusto kong gamitin yung salitang hindi mo masikmura ano man yung nangyaring ito sa'yo. So, ano man yung pinagdadaanan mo rito, babes, no? Nakikita ko rito na ito ay isang mahirap at isang difficult, no, na sitwasyon, no, sa kung nasan ka man ngayon. Okay? So, yeah. Maraming salamat po sa patuloy at walang sawa ninyong pagsuporta sa akin dito, no, at thank you so much sa inyong time and effort, no, na tingnan, no, yung ating mga bagong readings, no. So, thank you so much po sa inyong lahat. Collective, no, at wala tayong gender here, babae, lalaki, LGBT, lahat kayo welcome. And yeah, this is quite sensitive, and this is something here that I do pick up right here, that this is, you know, really quite personal as well. So we have here this Tower energy, Five of Swords. Okay. As from the looks of it, kung paano ko ito nakikita ko dito mga babes, no, that this is someone here na pwedeng siya yung sasabihan mo rito na lahat ng problema mo, pwedeng siya yung lahat rito na parang close sa'yo, no, parang out of all the people, or pwedeng hindi siya yung pinaka-close sa'yo, pero close kayo. Like, kaya mo ring sabihin sa kanya yung problema mo, no? So, you could be treating this person here as one of your people na naniniwala sa'yo. One of your loved ones na naniniwala sa'yo, no?
And kaya siguro hindi mo masikmura itong truth na 'to, kasi I think dito parang sumingaw yung ano, eh, 'no, sumingaw yung imburnal kind of thing sa pasintabi sa mga kumakain 'no. Yun yung nakikita natin, so I need to tell that 'no, okay, without, sugarcoating it. Mas nakikita ko dito that whoever this individual is, this is a family to you. And for some reason, I do not know why I pick up this. Yung iba sa inyo, may viewers dito nanonood, pamangkin mo 'to. Whatever the case may be, kaya nga sabi ko sa inyo, eh, this is quite personal, pero nakikita ko rito pamangkin niyo 'to, iba sa inyo. So, I think yung ahas na tinutukoy nila walang iba, kundi yung taong malapit sa'yo. We have here the Five of Cups energy, Seven of Swords, and there's this Four of Coins. The presence of Moon right here, like, wala kang kakluklo. Hindi mo alam itong mangyayari. Yung iba, kaya ako doesn't have to be na pamangkin ninyo 'to, kayong lahat, hindi. Meron lang energy rito ng mga nanonood 'no, na pamangkin mo yung tinutukoy dito. So, just take how this resonates. Pero, for a lot of you, for most of you, kung sino man 'to, tinuturing mo 'tong pamilya mo. Kamag-anak, kaibigan, nasabihan mo ng problema, 'pag may pinagdadaanan ka. Akala mo tunay na sumusuporta sa'yo, 'no? Kaya nung nalaman mo, 'no, mga babes, na kung sino man 'tong person 'to na puwedeng siya yung naninira sa'yo or siya yung nanira ng relationship mo. At ang problemang kinukuwento mo sa kanya ay walang iba kundi siya din pala. So, sinusubukan mo 'no, na i-digest kung paano niya 'to nagawa sa'yo, pero sa kahit anong paraan at anggulo mo tingnan, hindi mo maintindihan kung bakit niya yun nagawa sa'yo. Gusto mo magalit, gusto mo sumigaw, gusto mo rito 'no, na magtanim ng galit 'no, nanggigigil ka to the point na gusto mong maghiganti sa kanya, pero pinipigilan mo yung sarili mong 'wag. Hindi dahil nagiging martir ka o hindi dahil, gusto mo rito 'no, na maging si Mother Teresa 'no, kita natin yun kaya natin binanggit 'no. Alam naman natin si Mother Teresa ay ubod ng bait 'no, pero dito kasi ayaw mo ritong makapagsalita o maghiganti dahil ayaw mong maging katulad niya or ayaw mong bumaba sa level na kung ano siya rito. Sa tingin ko matagal na 'to nangyayari with the Six of Cups energy right here. Tinulungan mo, pinatuloy mo. Naging parte ka ng buhay niya, naging pamilya ka niya, kung sino man 'to sa buhay mo. Nakita ko na tinuring mo siya bilang isang parte ng buhay mo at hindi lang yon, talagang totoo yung pag-alaga, pag-care, concern ka sa kanya. And kung sino 'tong tao na 'to, walang iba kundi ang nag-traidor sa'yo. Ang ahas na ating nakita ay walang iba kundi siya. So ngayon hindi mo alam kung anong klaseng sitwasyon ang gagawin mo. There is an energy of a younger vibe. So, pwedeng siya ay literal na young at age. Or pwede rin naman na dahil immature ang ginawa niya rito, no, nakasalanan sa'yo. Nakikita ko rito na hindi mo alam kung saan mo ilalagay yung sarili mo ngayon dahil naguguluhan ka pa sa nangyari. So, pwedeng recently pa lang ito nangyari or kamakailan lang nangyari, no, or kahit na parang medyo matagal na, no, hindi mo pa rin alam kung paano mo sosolusyonan 'tong problema na ito. So, sa nakikita ko dito, nagpapakalayo ka, ikaw 'to na dumidistansya muna sa lahat, 'no? Dahil hindi mo siya pinapatulan, hindi dahil, tino mo yung mali niya, 'no? Pero
kung ikaw 'to mga babes na nasa ganitong klase ng sitwasyon 'no, kahit na sobrang galit na galit ka, sobrang gustong-gusto mo rito maghiganti 'no, kahit na parang sa isip mo sinasabi mo rito na gusto ko siyang ano yung parang yung ginawa niya sa'kin enough para sa'kin na patulan ko siya or saktan ko siya 'no, or yung iba na sa sobrang galit ninyo puwedeng gumamit rin kayo ng words na gusto ko siyang patayin, parang gano'n 'no. Gano'n yung klase ng galit. Ibig sabihin na ginamit ko yung word na yun because to the extent na galit ka, to the point na yung tao na pinagkakatiwalaan mo ay ang taong walang iba, tumatraydor pala sa likod mo. At hindi ko alam kung sino 'tong kadil mo na 'to, pero hindi ko nakikita kung saan siya rito kumukuha ng kapal ng mukha. Kasi nakikita ko rito, mukhang natutuwa pa siya sa sitwasyon na nalaman mo 'to. So, hindi ko alam kung you're dealing here with someone who's baliw or whatever na pero natutuwa pa siya na nalaman mo 'no. Kasi parang dahil dun, hindi niya na kailangang magtago, hindi niya na kailangang magpanggap 'no. So, hindi ko alam kung anong klaseng laro yung ginagawa nito or hindi ko alam kung ba't siya ganyan mag-isip 'no, napaka-immature talaga 'no at parang ewan ko kung may sayad ba 'to or whatever 'no, pero natutuwa pa siya rito 'no, na nakasira siya rito 'no ng buhay or yung iba, relasyon ninyo, 'di ba? So, kung sino man siya, well, let's finish this, let's wrap it up 'no, kasi I know na medyo mahirap ito for you, like hindi malukusan ka rito, tatayo sa sitwasyon na 'to. Lalo na kung isa itong kadugo or kapamilya right here. Pero whatever the case may be, you're maintaining your balance and I'm proud of you because you're doing that. Tama ka, hindi mo siya pinapatulan at hindi mo binababa yung sarili mo at hindi ka naghihiganti rito kahit na deserve niya yun. Dahil ayaw mo ni 1% na maging kagaya niyang traidor. Sa nakikita ko rito sa ngayon, ang ginagawa mo 'no, ay umaalis, dumidistansya 'no, at alam mo yung parang nakuha ko rito na parang bukod sa galit, bukod sa nararamdaman mong puot dun sa person na yun 'no, nakikita ko rito nakakaramdam ka rin sa kanya rito ng awa. Alam mo yung energy na parang kaya ka ba nangkukuha or nangaagaw ng bagay na meron sa iba, tao man yun, bagay or ano man yun, dahil hindi mo ito kayang kunin ng sa'yo or hindi mo kayang mag-produce ng gano'n or hindi mo kayang makakuha 'no, ng gano'ng klase ng bagay or koneksyon? Tipong nanghihingi, namamalimos, awa yung nakikita ko na pinapakita mo rin sa energy na 'to. Naawa ka dahil sobrang nakakaawa yung mga kilos na ginagawa niya at ni isang ounce, okey, ni isang ounce dito 'no, ng parang parang gusto mong maghiganti or what 'no, hindi mo hinahayaan na mamayani yun sa'yo. Kahit na ganito pa yung ginawa, ayaw mo mabuhay sa gano'ng klase 'no. Oo, kahit isang beses lang, ayaw mong mabuhay sa gano'ng klase ng sitwasyon. Well, I clearly understand your point. Kasi nakakaawa naman talaga yung mga tao 'no, na gamit na tapos gusto pa ring gamitin. Yung parang parang kanin na sinubo mo na tapos 'pag niluwa mo kakainin niya pa. Parang hindi mo ba kayang makahanap na kung tao man yun, 'di mo ba kayang makahanap ng yung fresh,
yung bagong tao, hindi ba kaya makahanap ng gano'n? Wala ka bang tiwala sa sarili mo? So, nakakaawa nga. Hindi ko 'to sinasabi bilang energy reader, sinasabi ko 'to bilang point ko. Kasi kung ako yung nasa sitwasyon mo, hindi ako magiging ipokrita at sasabihin ko na, "Okey lang 'yan, blah, blah, blah." Well, I can clearly say na nakakaawa talaga yung kanyang ganyang gawain. Because every, person here has their own right to get what they want and to achieve what they want, fresh and new. At kung mananatili ang isang individual 'no, sa pag-agaw at pagkuha ng mga bagay na una ay hindi sa kanya at puwede rin naman naggamit na, so anong point 'no? So pitiful, 'di ba? So pitiful right here. Pathetic, okey? So yeah, ito ang mga mensaheng nakuha natin dito 'no, alam ko isa itong nakakainis na reading. Pero ito yung nakuha natin here, pero you know, nakikita ko dito sa future, mahirap man itong tanggapin sa ngayon, pero totoo ang oras at panahon ay nakakahilom ng sugat. Darating ang isang araw na kapagka naalala mo muli ang bagay na 'to, hindi na 'to masakit para sa iyo, okey? So yeah, these are all the messages I've got right here for you, sweethearts. Thank you so much. Sarang Heyo, love and light. Annyeong.